Bukas ang palasyo ng Malacanang kaugnay dun sa pag-aaral sa mungkahing 4 na araw lamang na pasok kada linggo. Yan ay bilang bahagi ng hakbang upang makatipid. Sa gitna ho ito ng inaasahang epekto sa bansa ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, na maaari itong pag-aralan ng pamahalaan lalo na kung lalala pa ang sitwasyon sa Middle East. Gayunman, nilinaw ni Castro na sa ngayon ay wala pang formal na talakayan tungkol sa naturang panukala. Matatandaan ay pinatupad na rin noon ang 4 na araw na pasok lamang para sa work from home at ganun din ang iba pang mga setup na available sa panahon ng COVID-19 pandemic. Habang nabanggit naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may direktiba na siya sa lahat ng ahensya ng pamahalaan sa publiko na magpatupad ng hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Samantala, nanawagan naman si Parañaque Representative Brian Yamsuan ng pansamantalang pagpapatupad ng work from home setup at online classes upang maibsan ang epekto ng posibleng malalang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Yamsuan, dapat na agad magplano ang pamahalaan ng pati na ang pribadong sektor para naman sa flexible work arrangement habang inihahanda naman ang pamamaraan upang mailipat sa mga paaralan yung mga klase na magpapatuloy sa pamamagitan ng alternative mode sa panahon ng krisis. Anya, kung maapektuhan ang sektor ng transportasyon na maaaring magdulot ng pagdagdag pasanin sa publiko na hirap naman sa mataas na presyo ng mga bilihin ay kailangan itong agad na aksyonan. Lumobo ang presyo nga ng krudo sa pandaigdigang merkado hanggang 82.57 dolyar kada bariles, kasunod naman ng pangamba na maaaring isara ng Iran ang Strait of Hormuz, bagay na nangyari at yan ay pangunahing daanan ng mga supply ng langis sa malaking bahagi ng mundo. Batay naman sa babala ng Department of Energy, maaaring tumaas ng hanggang 10 pisong kada litro ng presyo ng langis sa mga susunod na linggo kung lalala pa ang labanan dyan sa gitnang silangan.